saya. Alright? So, ang sabi po niya rito, but I rejoice. Kita niyo yung salitang yon? Pero, kapatid, ang ating kagalakan ay sa Panginoon. In the Lord, I rejoice in the Lord, what? Greatly. Ano po? Greatly. Wow. That now, at the last, your care of me hath flourished again, wherein ye were also careful, but ye lack opportunity. Binabanggit ni Apostol Pablo dito yung pong church sa Philippi na dati ay tinutulungan po siya financially sa kanya pong pagiging missionary, sa kanyang pagiging evangelist, sa kanyang pagiging lingkod ng Diyos, at sa isang lingkod na hindi maaaring walang mga pangangailangan, di ba? Tama? Pero yung pong church na yun ay dumating po sila sa punto na hindi po kapatid siya matulungan, nagkaroon ng pagkakataon nung dumaan po sila sa pagsubok, at naging salat sa finances. Ang ginawa ni Apostol Pablo, ang totoo nito ay nagtrabaho ng part-time. Kaya siya naging tent maker. Pero dumating naman po yung pagkakataon, ang sabi ay nag-flourish again. Naging masagana ulit ang buhay, naging masagana po ulit ang church sa mga financial na pangangailangan. So, binalik po nila ulit yung siya'y tulungan sa kanyang mga pangangailangan. Yun ang sabi dyan. Verse 11, not that I speak in respect of want. Hindi ko sinasabi na ako ay nasa pangangailangan upang ako inyong tulungan. Ang sabi niya, tingnan niyo po, at ito po yung gusto kong pansinin natin ngayong umaga na ating pag-aaralan. Ang sabi po niya rito, for I have learned. Natutuan ko, napag-aralan ko. Ang sabi, I have learned in what soever state I am, therewith to be content. Wow! What a statement. Napakaganda, kapatid, na marinig natin sa isang mananampalataya, sa isang lingkod ng Panginoon Diyos, ang mga katagang ito, sapagkat aking natutuan ang maging masaya sa anumang kalalagayang aking kinaroroonan. Yun ang sabi niya. Verse 12, I know, sabi niya, I have learned. Then sa verse 12, ang sabi niya, I know, nalalaman ko how to be abased. Alam ko ang ibig sabihin, ang buhay na kapag nasa ilalim, nasa ibaba, kapag ay merong pangangailangan. I know how to be abased, and I know both. I know both how to be abased, and I know how to abound. Pareho. Ayan na po. Yun ang buhay natin. Sinasabi ni Apostol Pablo dito, kapatid, yung
sitwasyon ng buhay natin, kapatid, dito. Kung minsan ang buhay natin, kapatid, ay nasa ibaba, minsan ay nasa itaas. Minsan nasa itaas, kung minsan ay nasa ibaba. Ano po? Minsan ay may kasaganan, kung minsan ay may pangangailangan. Kung minsan ay maganda ang kalalagayan ng ating pangangatawan, kung minsan ay tayo po, kapatid, ay nagkakasakit. Kung minsan ay tayo, kapatid, ay tatawa, maligaya. Ano po, kung minsan naman ay tayo ay iiyak. Kung minsan ang lahat ay may kagaanan, kung minsan naman ay may kabigatan. Ano po? Tama? Yan ang buhay. Kapatid, walang sino man dito na hindi po, kapatid, nakakaalam nitong sitwasyon ng buhay. O tinatawag nating, kapatid, the circumstances of life. So yun ang sabi ni Pablo. Yan po. Ang sabi niya, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. Pero masaya siya, maligaya siya, natutuwa siya, puno siya, tahimik siya. Kapatid, merong worries, merong kaligaligan, ano po. Pero alam niyo, he was content. I know how to be abased and I know how to abound. Tingnan niyo po ito. Everywhere, saan man, ano po? And in all things, sa lahat ng bagay, I am instructed. Itinuro po sa kanya, ipinaalam sa kanya, ipinamulat sa kanya, ano po, nung una pa man, God, ano po, instructed him, ano po, sabi, both to be full and to be hungry. Alam niya ang ibig sabihin ng prosperity. Alam niya ang ibig sabihin ng poverty. Ano po? Alam niya ang ibig sabihin, kapatid, na puno yung ating refrigerator at marami tayong iluluto. Ano po? At alam naman din po niya, kapatid, na sagad na po, kapatid. Both to abound and to suffer need. Alam niyang ibig sabihin ng kasaganan at ibig sabihin ng pangangailangan. Sa verse 13, ang sabi niya, I can do all things. I can make it. Sabi na, may pamumuhay ko itong ganitong sitwasyon sa buhay na masaya, na maligaya, na matagumpay, na payapa, tahimik. Tama? Ang lahat ay nagkakasya. Tama? Makapagpapatuloy na sumasamba, pumupuri, naglilingkod, mamumuhay bilang isang matino, mabuting Kristiyano, at na-appreciate at sasabing, thank God I'm saved, thank God I'm a Christian, thank God I'm a child of God, thank God I'm on my way to heaven, and I'm content, I'm happy. Yan ang sinasabi niya rito. Tama? Anumang kalalagayan meron itong mundong ito, I'm okay. Ang sabi po na, through Christ, yun ang kanyang sikreto. Through Christ, sa magitan po ng Panginoong Yesus, through Christ, sa magitan
ni Kristo na siyang nagbibigay sa akin ng kalakasan, which strengthened me. Siya nagbibigay ng kapangyarihan. Ano po? Siya yung nag-i-infuse, ano po, ng lakas para sa ganun. Ay mangibabaw ako sa lahat ng ito na nangyayari sa problema. Ano po? Gaano man katindi itong problemang ito sa buhay. Yan ang sabi po. Ngayong umaga, nais ko pong ibahagi sa inyong mensahe po, isang pag-aaral kung papaano natin harapin o how to handle life's ups and downs, ano po, with contentment. Ano po? Paano natin, kapatid, dalhin itong mga nangyayari sa buhay natin sa ayaw at gusto natin, ay ang buhay, kapatid, ay napakahirap kontrolin. No? Maraming mga bagay sa buhay natin na hindi natin, kapatid, naiintindihan. Minsan tinatanong natin, bakit nangyayari itong mga bagay nito? Bakit itong mga bagay nito na aking inaasahan na hindi nangyayari? Ayan. Bakit kung minsan ay puno at kung minsan ay may kasalatan? Tama? Minsan ay masaya, kung minsan ay malungkot. Alright? How to handle life's ups and downs, but with contentment. Ano po? Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, sa aming pong pag-aaral ng iyong salita, ituro niyo po sa amin, Panginoon Diyos, ang dapat naming matutuhan kagaya ng natutuhan ni Apostol Pablo. Ang maging masaya, maging puno, maging kontento, anumang sitwasyon meron sa aming pong buhay. Panginoon Diyos, sana nga po ay matutuhan namin ang masiyahan sa anumang kalalagayan ng aming kinaroroonan. Panginoon Diyos, sa lahat ng sitwasyon, sa itaas, sa ibaba, Panginoon Diyos, o anuman, tulungan niyo kami, Panginoon Diyos, na matutuhan naming mamuhay na matagumpay, Panginoon Diyos, at mamuhay, Panginoon Diyos, na hindi sa ilalim ng mga bagay na ito, kundi, Panginoon Diyos, ay sa ibabaw, Panginoon Diyos, ng mga sitwasyon ng buhay na ito ay maranasan namin ang maging maligaya, sapagkat yun naman, Panginoon Diyos, ang iyong nais sa aming mga buhay. Panginoon Diyos, tulungan niyo po bawat sa amin. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan namin, Panginoon Jesus. Amen. You may all be seated. Now, the Apostle Paul, by his own testimony, sa kanyang mismong naranasan, pinagpapatuto niya at sinasabi sa ating gabalid kung papaano siya mismo ay kanyang hinarap ito pong buhay na kung minsan nasa itaas, ay kung minsan ay nasa ibaba. Naranasan po niya ito, kapatid. The highs and the lows of life. Alam niya, kapatid, what it was to be up, and he knew what it was to be down. Yet, sabi niya, instead of the ups and downs handling him, he learned how to handle the ups and downs
of life. Now, ang tanong, how do we handle the ups and downs of life with contentment? Meron ba tayong alam kung paano natin dalhin itong buhay na ito na kung minsan ay tayo ay nasa itaas. Pag nasa itaas ay ang lahat ay madali yan. No? Tama? Pero sandali, kapag tayo nasa ibaba, kapag tayo ay nasa pangangailangan, kapag tayo mayroong sakit, kapag meron tayong mahal sa buhay na nangangailangan po, kapatid, na nasa matinding pangangailangan at kulang tayo sa kakayahan para tulungan. At hindi tayo apektado. Tama? Lalo na kapag yung ating mga maliliit. Di ba? Paano natin harapin at pangasiwan itong ganitong mga pangyayari sa buhay? Naranasan nyo na bang umiyak? Naranasan nyo na ba na dumating sa isang sitwasyon na sa inyong sarili ay wala kayong magagawa? Yan po. Anong yung gagawin? Yung iba ay, alam nyo ba, na maraming kaso na pagpapatiwakal. Sabagat hindi nila kayang makayanan. Pero yung tindi ng kanilang problema. Alam nyo ba, na maraming mga hindi ordinaryo mga tao, alam niyo ba? Mga kilala, may pangalan, mataas ang katatayuan sa lipunan, mayayaman, na nung dumating ang problema sa kanila, ay ang pinaka last recourse na pwede na lang gawin para harapin po yung problema ay magpakatiwakal. Apo. Walang sino man sa atin ang excuse. Sa problema ng buhay. Walang sino man sa atin dito ang immune. Tama? Ano ang ating gagawin? Paano natin harapin ito? Paano natin pangasiwain ito? Paano natin dalhin, ang ganitong mga sitwasyon sa buhay? Kung minsan ay nasa itaas, di bali kung laging nasa itaas, di bali kung laging sagana, di bali kung lagi tayong malusog, di bali kung walang nagkakasakit, paano kung dumating tayo sa kabaligtaran po nito? Tama? The opposite. Kung saan ay iiyak ka, tatangis ka, malulungkot ka, anong yung gagawin? Anong yung gagawin? Isa tayong Kristiyano, isa tayong mananampalataya. Kung tayo mananampalataya, nais kong sabihin, we have a God in heaven. Alright? Paano natin, kapatid, ngayon, ipamuhay yung ikaw ay merong Diyos sa langit? Alright? Tama? So, how do we become victors of the ups and downs rather than a victim? A victim. So this morning, let's consider our text and see if we can find an answer. In order to handle the ups and downs of life, three things. Number one, we must learn. We must learn to live
an independent life or detached life. Anong ibig kong sabihin? Hiwalay. Tama? Matutuwan nating mamuhay na hiwalay, kapatid, sa mga pangyayari sa mga bagay nito sa ating buhay. Tingnan niyo po si Apostol Pablo. Ang sabi niya, siya'y masaya, siya'y maligaya, siya'y kontento, regardless of the state he was. Tama? He was perfectly happy regardless of his state. Kung yung pansinin sa verse 11, he speaks of his state. S-T-A-T-E. State. Now, the word state, it speaks of circumstances or circumstances of life. So, he was speaking of the circumstances of life, si Apostol Pablo. Tama po? Now, tanong natin, what were the circumstances of Paul's life? Well, sa verse 12, ito ang kanyang sabi, binasa natin kanina, ang sabi, I know, nalalaman ko, both how to be abased and know how to abound. Yan ang sabi niya. Nalalaman ko pareho kung paano ang buhay na nasa ibaba at nalalaman ko rin kung ang buhay ay nasa kasaganan. Yan ang sabi po niya. Unang-una po, kung yung titignan, ay binanggit po niya yung isang sitwasyon sa buhay, yung siya ay nakaranas ng nasa ibaba. Tama po? He speaks of the circumstances that were, ang sabi niya, abasing. Abasing. Tama po? The word abase means to humble or to make low. To illustrate, kapatid, yung, di ba kapag panahon ng tag-init, kapag ay salat ang panahon natin para ulanin tayo, ano nangyayari po sa ilog? Sa mga ilog natin, sa mga batis natin. Hindi ba yung mga nagsusupply po ng tubig, lalo na sa Metro Manila, umaasa sila sa mga dam, di ba? Kaya ay bago pa dumating yung pong tagtuyot, habang ay hindi pa dumarating po yung buhos ng ulan sa tag-ulan. Di ba? Sinesave po nila yung pong supply ng tubig mula sa mga dam. Pero nakakaranas po yung ating mga dam ng mababang tubig. At hindi na po halos masupplyan ng malinis na tubig na inumin at panglinis. Ano po ang ang mga tao. Di ba? So, yun ang ibig sabihin po, kapatid, ni Apostol Pablo dito. Ang sinasabi na, ano po, na I know how to run law. Paul knew what it was
to run low and to be humbled by the circumstances of life. He knew what it was to live on the meager, yung kasalatan. Live in the miserable, kapuspalad. Live by the modest, yung pagiging simple, paghigpit ng sinturon. Wika nga natin. Ano po? Yung ikaw ay dumating sa paghahangad, pero ay salat. Ano po? Mahirap. Oh, I want to remind you that nung maranasan ni Pablo ito, ayan na po, isang patutuo na kanyang kapatid ikuwento, isulat sa mga mananampalataya sa Philippi kung ano po ang kanyang naging karanasan. Isinusulat niya ito, kapatid, nung siya'y nasa bilangguan. Alam niyo po ba yan? Alam niyo po ba? Paul was writing these words, kapatid, when he was in prison. Hindi maganda yung kanyang kalalagayan. Pero sa kanya, kapatid, ay sinulat niya ito pang sabihin niya sa mga mananampalataya sa Philippi. Sa Philippians chapter 4, verse 4, ang sabi niya, kapatid, sa mga unang statement niya, ang sabi, rejoice in the Lord always, and again, I say rejoice. Nabalitaan niya, ano po, na maging sila'y dumating sa kalalagayan ng buhay nila at ang church ay salat sa finances na hindi man siya matulungan, ano po, sa kanyang mga pangailangan. Pero sabi niya, I rejoice in the Lord greatly. Kontento ba siya o hindi sa ganung, kapatid, bagamat siya'y nasa ilalim ng ganung circumstances. Ano po? Alam nyo, kung sino po, kapatid, ang nakakaintindi kung anong ibig sabihin na kapag, kapatid, ang buhay ay nasa ilalim, ano po, kapag nasa panahon po, kapatid, ng tagtuyot, kumbaga, ano po, ay walang iba kundi si Apostol Pablo. So, nabanggit po na, kapatid, yung anong ibig sabihin ng tayo nasa ibaba. Ano po? Ating bansa ngayon ay may malaking problema, tama? Tumataas po ang inflation, tumataas ang presyo ng bilihin, bumababa po ang value ng ating pong currency, tama? Malaki po ang ating pinagkautangan sa World Bank. Ang ating pong incoming president ay umaharap po sa matinding problema. Ano mang maging desisyon ng ating presidente, bagong presidente, kapatid, ay sa ayaw at gusto natin tayo apektado sa anumang desisyon na kanyang gagawin, directly or indirectly. Napakahirap para sa sino man ang nanalo dito sa election na to. Tama? Alam nyo, isang malaking hamon para sa kanila. Yung ating incoming president,
Alam nyo, ay magbigay tayo ng respeto sa Kanya. Bakit? Abay, pinayagan at pinahintulutan ng Panginoon na siya yung ating maging bagong presidente. Siguro ay bigyan natin siya ng tsansa. Tama? Let's give him a chance. Tama? Bagamat maraming kapatid na hindi bumoto sa kanya, sa mga narinig kong kapatid na I'm talking kapatid, our group, okay? Our congregation, our church. Nakakausap ko yung maraming mga mananampalataya. Ulit, mas marami po ang narinig kong hindi bumoto kay Marcos. Bagamat may mga bumoto kay Marcos, pero kung ikumpara sa mga hindi bumoto sa kanya ay mas marami kaysa sa mga bumoto sa kanya. Yan na po. At ang totoo niyan, kahit sino sa kanilang kung si Lenny, kung si Isko, kung si Pacquiao, kung si Lacson, ang totoo niyan, kapatid, does not matter. Tama? What matters, kapatid, ay yung tayo merong Panginoong Diyos na siyang nagpahintulot, siya yung pumayag sa kagustuhan po ng 31 million Filipinos na bumoto sa Kanya. Yan na po. Tama? Kasi bigyan natin siya ng tsansa. Yan na po. Hindi nagbago, kapatid, yung ating pong tungkulin. Maging mabuting mamamayan. Ibigay natin, kapatid, yung ating tungkulin bilang isang mamamayan ng bansang ito. Magbayad tayo ng ating mga tax, income tax, realty tax. Tama po? At ipanalangin siya, respetuin siya, suportahan siya. Ano po? Pero hindi tayo, kapatid, susuportang takipang mata, bingi. Tama? Susunod tayo, kapatid. Sabi ng Bible, bigay natin yung kay Cesar. Tumutukoy sa gobyerno yon. At ibigay natin, kapatid, yung sa Panginoon, Alright? Tayo ng mga mananampalataya, gaya ng sabi po ni Peter, ni John, ang sabi niya ay, kapatid, ang ating pong sunod ng una ay walang iba kundi sa Panginoon Diyos. Tama? Kapag ang kanyang mga kapasyan, ang kanyang mga paggawa, siyempre hindi naayon, kapatid, sa katuwiran, ay hindi tayo basta susunod. Ganun po yan. Tama? Well, sana nga po, kapatid, ay mangyari nga yung sinasabi nga ang bansang ito ay muling dumating sa pagkakaisa. Wow! Ayan. Gusto ko yon, gusto natin yon. Ayan. Let us move on and unite. Ewan ko po, kapatid, yung unang araw pa lamang pagkatapos ng election, marami na pong kapatid na nagpuputes sa kalsada. Hindi natin gagawin yon. Tama po? Hindi natin gagawin yon. So hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari, kapatid, sa ating bansa. Tama? Maaring lalo tayong mabaon sa utang o kaya naman ay kapatid, gumanda ang ating ekonomiya.
yung mga mahihirap ay aangat ang buhay. Gaganda ang buhay. Ano po? Tama? Sana hindi po mangyayaring sinasabi ng iba. Narinig ko to sa marami. Nung malamang si Marcos ang nanalo, ganitong sabi, magiging kawawa ang bayan. Ang mga mahihirap ay lalong maghihirap. Ang mga mayayaman ay lalong yayaman. Ano po? Pero sa atin, bilang mananampalataya, let's give Him a chance. Ano po? Kung meron mga yung mga issues na yun, kapatid, bigyan natin pagkakataon. Hindi ko alam paano handlein yun. Pero again, kapatid, anumang sitwasyon, lumalaman, kapatid, itong problema natin sa pang-ekonomiya, o lumalaman itong problema natin sa graft and corruption, lumalaman itong problema, kapatid, ng poverty. Mananampalataya tayo, kapatid. At dapat nating matutuhan kung anong ibig sabihin yung nasa ibaba. Tama? Sapagkat si Pablo ay natutuhan niya to. Siya nakagaya natin na mananampalataya. Tama po? Then, nabanggit din po na, kapatid, yung ibig sabihin ng sagana. Alam mo, nung sabihin ni Apostol Pablo, I know how to abound. Sapagkat bago pa siya naging mananampalataya, masagana po ang buhay niya. As a child, ano po, alam nyo, lumaki ho siya na mayaman. Lahat ng kailangan niya, lahat ng gusto niya, ay naranasan niya. Di ba ganun ang mga mayayaman? Ayan na po. Sabi nga ni Pastor Wood, yung aking kaibigan sa Canada, sabi na, I am thankful I was born in Canada. At nalulungkot siya na ako daw ay pinanganak sa Pilipinas sapagkat kami magkabaligtad. We are, kapatid, the opposite. Hindi niya alam ang ibig sabihin ng mahirap. Ang alam lang niya ay yung ibig sabihin ng mayaman. Ipinanganak siya sa pamilyang mayaman. Bata pa siya, ay lahat ng kasaganan, lahat ng kanyang pangailangan, lahat ng kanyang gusto, nag-aaral siya sa dissenting eskwelahan. Siya po'y hatid sundo. Nung siya'y kabataan ay ang kanyang unang kotse ay yung pong sports car at meron din siyang motorcycle, kagaya ng motorcycle ni Sir J. Reddon. Yan, no? Ganon. At hindi niya alam ibig sabihin po, brother, ng maging mahirap. Ang kanilang hapagkainan ay laging merong pagkain. Hindi man niya alam kumain ng kanin. Nung makarating sa Pilipinas, ay nasyak siya kung gaano tayo kung kumain ng kanin ay isang plato, minsan ay kulang pa. Di ba? At kaunting ulam, siya baligtad. Mas maraming ulam, kung minsan walang kanin. O kung kakain mo siya ng kanin ay kakaunti. O di ba? So yun si Apostol Pablo. As a child, he probably had anything he wanted. As a student, alam nyo ba,
he had been a student, of Gamaliel. Under Gamaliel, he got, kapatid, a decent education, which was then a very expensive education. Diba? Yung mga mayaman nakakapag-aral, kapatid, sa Oxford University, sa Harvard University, sa Yale University, sa Wharton University. Ewan ko kung totoo yung kwento, nung mapanood ko po yung The King's Maker. Sino nakapanood nun? At napanood ko rin yung si Marites. Sabi ni Marites, ay totoo ito. Napanood niyo ba yun? Yung patungkol nung si Bongbong Marcos ay nag-aaral siya ng koleyo sa Wharton University ng Pennsylvania. Ibinili siya ng 2 mansions. Napanood niyo ba yon? Yung isang mansion ay para sa kanyang mga security guard at mga katulong. At yung isa ay para sa kanya at sa kanyang mga kapatid. Then meron daw silang 10,000 US dollars na allowance every month. Ayan na po. Nung panahon yun ay mahalaga pa po, kapatid, ang pera, ang 10,000 US dollars. Ayan. Ano sabi? Sinasabi ko, kapatid, lamang kung anong ang ibig sabihin, kapatid, ng yung ikaw ay mamuhay, lumaki at mamuhay sa isang, ang iyong pamilya ay mayaman. Ayan, tama? Ako, nag-aral ako hindi man ako nakapag-aral, hindi man ako napag-aral ng aking mga magulang. Nagtatrabaho ako at nag-aaral. Nung ako'y high school, mula sa first year hanggang third year, Sabado at Linggo ay naghahanap buhay ako. Kung ano mga tinitinda ko, titinda ng tubig na malamig, sa mga booths, sa mga train, gano'n. Sumasakay ako at nagtitinda ng gano'n. Ampaw, at kung ano-ano na may titinda. Ice drop, ice candy. Yung gano'n po. Nag-tricycle ako. Nagtrabaho ako sa financing company. Nagtinda ako ng mga appliances. Nagayenti ako. Yan na po. Para mapag-aral ko ang sarili ko. Hindi pa rin ako natapos. Hanggang ko'y tawagin ng Panginoon sa full-time ministry. Nag-aaral ako sa Bible College ng 2 taon ng libre. So, si Pastor Pablo, alam niya ang ibig sabihin ng kasaganan. Alright? Nung siya estudyante. As an adult, alam niyo ba na siya ay isang Pariseo? Apostle Paul was a Pharisee with all the prestige that went along with that position. Isa siyang, kapatid, merong pangalan, kilala, yung karangyaan, yung katanyagan. Yan na po. Na ikaw ay merong posisyon bilang isang Pariseo. So, Paul had been on the top and had been on the bottom. Ayon po, kapatid, sa kanyang
natutuhan. Ayon sa kanyang kapatid, parehong nalaman. Pareho niyang kapatid, nalalaman ang ibig sabihin ng prosperity at poverty. Alam niya ang ibig sabihin, kapatid, that he had it all and had nothing. He had known in his own words, kapatid, circumstances that were what? Abasing and abounding. He had seen both ups and downs of life. Ay, intindihan niyo po ba? Na ganun po ang buhay natin. Makulay. Ayan na po. Di ba? Subalit, sa verse 11, ipinahayag ni Apostol Pablo, I have learned in whatsoever state I am. Sabi niya, therewith to be content, sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalalagayan na aking kinaroroonan. What Paul was saying, that no matter his circumstances, he had been content. Ewan ko kung gaano sa atin dito bilang mananampalataya, kung totoo ito sa ating mga buhay. Maraming mga mananampalataya, never content, never satisfied, and never happy. Pwede bang, punta tayo sa isang passage na napakaganda, na kung gusto kong, tingnan natin lahat sa 1 Timothy. Tingnan niyo po sa 1 Timothy. 1 Timothy, chapter 6, beginning verse 6 hanggang verse 8. Tingnan niyo po, 1 Timothy, napakaganda po nito kung ating pong kapatid. Atin lamang pong kapatid, pahapyaw na basahin. Tingnan niyo, sabi po, kapatid, dito ni Apostol Pablo kay Timoteo. Ang sabi, but godliness, with contentment. Sabi niyan, datapwat ang kabanalan na may kasiyahan. Anong sabi niya? Is great gain. Ano po? Ay malaking kapakinabangan. Tingnan niyo pong sabi niya, patungkol sa kasaganan. For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. Gaano man karami ang pera natin. Tama po. Hindi natin ito, kapatid, madadala sa kabilang buhay. Sabihin ng lahat ng ito ay may hangganan. Ang tanging nananatili lamang ay walang iba kundi ang kalooban ng Panginoon. Tama ba? Tingnan niyo pong ang sabi sa sumunod. And having food, pagkain, and raiment. Ano pong sabi? Let us therewith be content. Wow. Tingnan niyo po yan. Yan na po. Ano pong sabi dyan?
Ngunit kung tayo'y may pagkain at tayo'y may pananamit, ay masisiyaan na tayo doon. Ano sabi? Sabi ay, great gain, godliness with contentment is great gain. That is wealth. That is true riches. Magkaroon ka man ng, kapatid, ng yaman. Ano po? Pero, sandali, ang totoong yaman ay yung anumang sitwasyon ng buhay. Tama? Whatever the circumstances of life, ang buhay man ay nasa itaas o nasa ibaba. Ano po? Kapatid, tayo naman ay isang Kristiyano, kapatid, na pinaliligaya ng Panginoon. Tama? Di ba? Kontento sa Panginoon. Di ba? Yan ang sinasabi ni Pablo dito. Then sinabi niya, kapatid, sa mga mayayaman, but they that will reach. Tingnan po ito. But they that will reach fall into temptation and snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men, tingnan niyo po ito, in destruction and in perdition. Naintindihan niyo po ba? Nang sabi, datapwat ang mga nagsisipagnasang yayaman ay nangauhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Kita niyo po, kapatid? Anong ganda nung kapatid ay sagana sa lahat ng bagay. Ano? Pero hindi ka naman nakakaranas nung isang buhay, kapatid, na masaya. Na kasiyang ito'y walang iba, kapatid, yung tayo'y una ay nakakakilala sa Panginoon ng personal. Pangalawa, kapatid, ay sa Kanya umaasa, sa Kanya nagtitiwala. Tama po? Kaya't si Apostol Pablo, kapatid, ang kanyang contentment, kapatid, ay hindi sa mga bagay na ito. Hindi, kapatid, kapag siya'y nasa itaas o nasa ibaba, hiwalay. He learned to live a detached life. Ano mang, kapatid, nangyayari sa buhay niya, okay lang. Masaya pa rin siya, maligaya pa rin siya. Salamat kung meron siya, salamat kung siya'y, kapatid, wala. It does not matter to him. Ang sabi niya, I rejoice greatly in the Lord. Godliness with contentment, ang sabi niya, is great gain. Having food and raiment, therewith to be content. Alright? Why? Because he had learned to live a detached life. He had learned, kapatid, yung bang above
the circumstances of life. Hindi kapatid, siya nasa ilalim at kinokontrol, dinidiktaan, dinadala siya kapatid. Kung meron siya, maligaya siya. Kapag wala siya, sira ng lahat sa buhay niya. Alright? Naintindihan niyo po ba? Yun ang kapatid, unang sikreto. Pangalawa, kapatid, in order to learn how to handle ups and downs of life, we must learn to live a dependent life. Kanina, independent, kapatid, sa mga circumstances ng buhay. Tama? Hindi ba? Abay, dumating itong pandemic na to for more than 2 years. Wala mananampalataya tayo. Ano po? Ang pag-asa natin ay sa Panginoon. Hindi kapatid sa mga bagay nito, kahit ano pang mangyari dyan. Tama? Yeah. Huwag kapatid tayong magpapadala kung ano itong mga pangyayaring ito sa ating buhay. Tama? Hindi natin maiwasan yan. Magpapalit-palitan ng mga presidente, magpapalit-palitan kapatid ng mga senators, magpapalit-palitan itong mga congressman, itong mga leaders ng ating bayan. It does not matter. Meron tayong Panginoon Diyos kapatid. Tama? At sa Kanya tayo magdepende. Matutuwang nating mamuhay kapatid na dependente sa Panginoon. Sa Panginoon. Tingnan yung sabi sa verse 12. Ang sabi, everywhere. Tingnan yung sabi ni Pablo, everywhere, in all things. Tingnan yung salitang ito, I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Yun ang sabi niya. Sa bawat bagay at sa lahat ng mga bagay ay natutuhan ko ang lihim, maging sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganahan at maging sa kasalatan. Yan ang sabi po. Kahit saan ako dalhin, sinasabi ni Apostol Pablo. At sa lahat ng mga bagay, I am instructed. Yung salitang instructed, dito ang ibig sabihin, po kapatid, ayong Paul was saying that God had initiated the circumstances of his life. Ibig sabihin kapatid ay sa pasimula pa lamang ay kanya na itong ipinamulat sa kanya, ito nang itinuro sa kanya, ipinamalas na sa kanya, ipinadanas na sa kanya, na ang buhay pala kapatid, na ang lahat sa buhay natin, kapatid, ng ating Diyos, kapatid ay pinahihintulutan, pinapayagan, kapatid, ina-allow, ina-arrange, ina-appoint, tama po? And He approves. Alright? Yun ang ibig sabihin ni Apostol Pablo dito. Merong Diyos kapatid na siyang may hawak ng renda ng ating buhay. Hindi natin kontrolado, di ba? Kontrolado po ba natin itong buhay natin? Itong katawan natin ito? Hanggang kailan tayo, kapatid? Nasa malusog na kalalagayan. Ha?
Kontrolado ba natin kapatid pag lumabas tayo sa kapuluan nito? Kontrolado na ba natin kapatid kapag sumakay tayo ng ating sasakyan? Kapag umuwi tayo, kapag tayo nasa mga kalsada, kapag tayo nasa mga trabaho, kapag tayo kapatid ay nasa mga opisina, kapag tayo kapatid ay nasa pangangalakal o naman ang ating aktibidad, ano man ang ating ginagawa, di natin kontrolado. Ano po? Kung ikaw ay isang farmer, nagtatanim, kapatid, ang Panginoon ang nagbibigay ng pag-usbong, ang Panginoon nagbibigay ng bunga. Tama? Hindi natin kontrolado, baka dumating kapatid ang bagyo, dumating ang unos, dumating ang baha, at ang lahat ng ito kapatid ay mawala lahat. Hindi natin kontrolado. Hindi mo ba? So ang lahat ng ito kapatid, merong Diyos, nagpapahintulot niyan. Merong Diyos kapatid, ang nakakaalam ng lahat ng bagay na ito. Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo dito, kapatid. Verse 11, ang sabi niya, he had learned. So verse 12, ang sabi niya, been instructed. Paul was saying that God had initiated the circumstances of life. God appointed and arranged the circumstances of his life whereby he had been both full and hungry, and had both abounded and suffered need. So siya po'y aware sa lahat ng nangyari sa kanyang buhay. Sinasabi niya kapatid, dito'y kapaintulutan ng Panginoon Diyos. Bilang mananampalataya, madalas kinakalimutan natin kapatid, ng buhay Kristiyano ay hindi kapatid isang coincidence, hindi isang aksidente ang mga nangyayaring ito sa buhay natin. Naniniwala tayo kapatid na ito'y assignment, ito'y appointment, kapatid, ito'y allowed and approved by the Lord. Ano po? God allows circumstances that are both abasing and abounding to come into our life. Kung ating pong malaman ito, hindi ba ito'y nakakatulong sa atin, kapatid, upang sa ganon ay kung humarap tayo sa ganitong sitwasyon ng buhay, ano po, kapatid, hindi tayo madi-discourage. Kundi kapatid, titingin tayo sa Panginoon upang sa ganon ay magtiwala. Sapagkat bahagi ng Panginoon sa kapatid sa kanyang programa, sa kanyang plano, sa kanyang kalooban, sa kanyang mga ginagawa sa buhay po natin, kapatid, ay pinahintulutan niya mga bagay nito. Kung minsan napapasel tayo, kung minsan, kapatid, sinasabi natin, life is mystery. Life is like a puzzle. Tama? Sino nga naging engineer nito, kapatid? Ang Panginoon. Tama? Hindi ba, kapag masaya tayo, kapatid, hindi natin, wala tayong ginagawa kundi magsaya. Kapag ang lahat ay sagana. Tama? We don't think. We don't stop and think. Ano po? Pero kapag tayo nasa problema, we stop, we think, we pray, we consider. Tama? Diyan titingin tayo sa Panginoon. Ayan po.
then magdidepende tayo sa Panginoon. Di ba? Gusto natin maging kontento sa buhay, anumang sitwasyon ng buhay, kapatid. Mamuhay tayong dependente sa Panginoon. Mamuhay tayong sa Kanya nagtitiwala. Mamuhay tayo, kapatid, na sa Kanya'y umasa. Mamuhay tayo ng lahat ay ating ipagkatiwala sa Panginoon. Ano? Yung mga pangangailangan sa buhay, yung ating mga necessities, yung ating pong, kapatid, mga basic needs. Di ba, ang pinaka-concern natin sa buhay ay yung pagkain, pananamit, shelter, itong ating katawan, tama? Yung ating fitness, yung ating fashion, food, hindi po ba? Yung ating future, lahat ay letter F. Pero sandali, meron tayong Father, meron tayong Ama sa langit, na kung ating lamang, kapatid, na pagtitiwalaan, faith, ano pa, alam nyo, ganun tayo magiging kontento. Di ba, sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 6, verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Tingnan po ito. And all these things. Ano yung things? Pagkain, fitness, food, fitness, fashion, future. O, di ba? Diyan yung ating Ama sa langit ay nalalaman niya na ito'y ating kailangan. Kung mga ibon hindi niya pinababayaan, itong grass, kapatid, ay inyong pagmasdan ng sabi, ang ganda ng ating kapaligiran dahil nagbibigay ng palamuti ito sa ating kapaligiran. Tama? Ang Panginoon nangangalaga sa lahat ng yan. Ano pa kaya, kapatid, na tayo'y mga anak ng Diyos? At ang sabi niya ay, hindi ko kayo pababayaan. I will take care of you. I will take care of all your needs. I will add, these things to you. Di ba? Yung sabi rin. So, kapatid, paano natin, kapatid, harapin ito pong ups and downs ng buhay with contentment? We must learn to live a detached life. We must learn to live a dependent life. Then last, we must learn to live a dynamic life. Ano ibig sabihin natin dynamic? Dynamic, kapatid, ibig sabihin ay angat. Ano po? Anumang sitwasyon ay nasa itaas na, nasa ibabaw tayo lagi. Sa mga sitwasyon ng buhay na to, makakayanan natin, mapagtatagumpayan natin. Lilipas lamang, kapatid, na parang wala. Opo, iiyak tayo. Opo, tatangis tayo. Opo, kapatid, ay marahil ay madi-discourage tayo. Pero, kapatid, kapag natutuhan natin ang buhay, kapatid, ay maraming kulay. Merong ups, merong downs. Merong, kapatid, iba't ibang sitwasyon ng buhay na hindi natin maintindihan. Pero, kapatid, ay huwag nating hayang handilan tayo ng itong problemang ito, kundi tayong mag-handle. Tama po, tayo, kapatid, ang humawak. Tayong magdala, hindi tayo dadalhin, kapatid, nitong problemang ito. Tama? Matutuhan natin, kapatid, na dumepende sa Panginoon Diyos, umasa sa Panginoon, maasa natin siya, sapagkat ang Diyos natin, kapatid,
ay tapat. God is faithful. Tapat siya sa kanyang pangako. Tapat siya, kapatid, na hindi niya tayo iiwan, ipababayaan man. At makakayanan natin. We can go on. We can move on. We can make it, kapatid. Yes, we can. We can have a content life. Bagamat merong pong iba't ibang pangyayari sa buhay na kung minsan hindi natin naiintindihan at wala tayong kasagutan. Tingnan niyo po ang sabi sa verse 13, tapos na ako dito. Ang sabi, I can do all things through Christ who strengtheneth me. Yan ang sabi yan. Oh, you may say, I don't know if I can face the ups and downs of life with contentment. I am not sure that I am able to accept all that happen in life with contentment. But sa ating sarili, hindi nga po. Hindi natin kaya sa ating sarili. No, you cannot with your own strength sa ating sariling pamamaraan, sa sarili nating mga diskarte sa buhay. Mabibigo tayo. Pero hindi tayo, kapatid, bibiguin ng Panginoon. God infuses, kapatid, strength within us. Apa? Para sa ganun, kapatid, ay makayanan po natin. Opo, kung kapatid tayo ay magkakaroon ng dynamic life, ang kinin natin, kapatid, yung sinabi ni Pablo, I can do all things through Christ who strengthened me. Opo, kapatid, matatanggap natin ang mga sitwasyong ito sa buhay natin, kapatid, na merong kapunuan, masaya, maligaya, tahimik, payapa, trustful, and restful in the Lord who infuses power and strength so that we're able to live a dynamic life. Apo. Sabi ni Apostol Pablo, ano bang sabi niya kasi? Tapos na ako rito. At tandaan niyo sa unang kapitulo po, ang kanyang sinulat sa mga manampalataya sa Philippi, particularly sa chapter 1, verse 21, alam niyo yung talata niya, ano po? Sabi niyan, for me to live is Christ, and to die is gain. Ano po? Paano po namuhay si Apostol Pablo? Umuwi siya, kapatid, kay Kristo. Sa kanyang kalakasan. Sa kalakasan ng Panginoon Diyos. Kapatid, na kanyang ibinibigay sa ating lahat. Kaya, ang sabi niya, this is my secret of contentment. Sabi niya, do all things through Christ who strengthened me. Ano po? Alright?
Tapos na po ako dito sa isang talata. Alright? Sa Psalm chapter 37, testimony naman po ito ng isang hari na naging isang hari ng Israel. Walang iba kundi si David. Ang sabi po niya sa Psalm chapter 37 verse 25, ang sabi niya, I have been young, and now I'm old, yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Kita niyo po? Merong tayong Panginoon Diyos, kapatid, na siyang source ng lahat ng ating kailangan. Ano po? Everywhere, in all things, ang sabi po, kapatid, sa lahat ng bagay. Tama? Sa lahat ng lugar, sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon. Tama po? Sa lahat ng buhay natin. Sa ating pagkabata hanggang sa ating pagtanda. Kung tayo lamang, kapatid, ay magdidepende sa Panginoon, kung tayo titingin sa Panginoon, kung tayo aasa sa Panginoon, kung tayo bilang mananampalatay maging malapit sa Kanya, kung tayo mananampalataya, kapatid, ay gawing nating prioridad yung ating, kapatid, relasyon sa Panginoon. Tama? Alam nyo, anumang dumating sa buhay natin, anumang sitwasyon, anumang circumstances, kapatid, ay naroon tayo sa ibabaw. Hindi, kapatid, tayo magpapailalim. Hindi tayo, kapatid, magiging miserable, magiging bigo. Hindi, kapatid, tayo bibigoyin ng Panginoon. Yeah. Yun si Apostol Pablo. Yun ang kanyang testimony. Ano pa? Siya'y kontento. Siya'y masaya. Siya'y maligaya. Ano man ang mangyari, ano man maging sitwasyon, ano man po, kapatid, ang ating haharapin sa buhay natin, wala tayong anumang katiyakan, kapatid, kung anong pwedeng mangyari sa ating panahon, sa bagong pamunuan ng ating bayan. Meron tayong Diyos na nasa langit, na maasahan, pagkakatiwalaan. God is faithful, God is reliable, God is dependable, God is true, God is real. Tama po, He's in control, He's sovereign, He's in charge. Mahal niya tayo, iniibig niya tayo, nagmamalasakit siya sa atin. But He is watching over us. Ano po? Sa Kanya tayo tumingin, sa Kanya tayo umasa. Ano mang, kapatid, nangyayari sa buhay natin, tandaan natin. Kapatid, tanggapin natin sapagkat ito'y Kanyang pinahintulutan. Ito, kapatid, ay Kanyang pinapayagan. At sa lahat ng ito, kapatid, ay meron siyang layunin. At ang layunin niya, kapatid, ay para pa rin sa ating ikabubuti. Para pa rin sa ating kabubuti. Yun ang mga anak ng Diyos. Para maging masaya, maligaya, kontento. Tama po? Tandaan natin yung sinabi ni Pablo.
Dahil maging tama ang buhay natin sa Panginoon. Godliness. Tama po? With contentment is great gain. Malaking kapakinabangan. Pagpapalain pa rin tayo ng Panginoon Diyos, kapatid, kahit ang ating bansa, halimbawa at man makaranas, kapatid, ng sitwasyong hindi natin, kapatid, gusto. Right? We'll be okay. Amen? Sa Panginoon. Sa Panginoon. Panginoon, salamat po sa umagang ito, sa napakagandang mensahe. Salamat, Panginoon Diyos, sa napakagandang testimony ng Apostol Pablo, na sana'y yun din ang aming maging testimony. Panginoon Diyos, na makapamuhay kami, na matutuan naming mamuhay, Panginoon Diyos, hiwalay sa mga pangyayari ng buhay na ito, Panginoon Diyos, sa ups and downs ng buhay, sa circumstances ng buhay. Panginoon Diyos, hindi kami, Panginoon Diyos, padadala, kundi kami ang magdadala. Panginoon Diyos, ay matutuan naming mamuhay. Panginoon Diyos, sa iyong mga pinahihintulutan, may pagtitiwala na namumuhay, Panginoon Diyos, sa katuwiran, sa kabanalan. Panginoon Diyos, na kontento na, Panginoon Diyos, kami na ang iyong kalooban ng masunod sa buhay po namin. Upang sa ganoon, Panginoon Diyos, ay masabi namin po, yung pong sinabi ni Apostol Pablo, I can do all things through Christ who strengtheneth me. Panginoon, sa aming mga sarili, wala kaming kakayan. Ang aming kakayan, Panginoon Diyos, ay ang kakayang pinagkakalob niyo lamang po sa amin. Upang masabi rin namin, kagaya ng naranasan ni David, ang sabi niya, I have been young, now I am old, I have not seen the righteous begging bread. O salamat po, Panginoon Diyos. Ang sabi niyo na kung kami lamang ay sa iyo tumingin, sa iyo magtiwala, kung sa iyo kami, Panginoon Diyos, magpailalim, masunod kayo sa buhay namin, Panginoon, sabi niyo, hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwan. Ang sabi niyo po, Panginoon Diyos, all these things shall be added unto you. Panginoon Diyos, sa kawalan ay magkakaroon ng kasaganan. Panginoon Diyos, at magkakaroon kami ng contentment sa buhay na to. Hindi sa mga ibinibigay ng mundong ito, Panginoon Diyos, kundi sa mga yung ipinagkakalob sa amin, Panginoon, sa buhay na ito. At doon kami umaasa, Panginoon Diyos, please. Salamat po, O Panginoon Diyos. Salamat, O Panginoon Diyos, na we can be content in the lives, in the ups and downs of life, because through Jesus Christ, we have the strength and the power we need so that we can be able to handle any circumstances in life. Pagpalain niyo po kami. Habang ating mga uloy nakatungo, ang ating mga matay nakapikit, kakaroon po tayo ng isang maiksing paanyaya. Awit tayo ng isa, then bibigay tayo ng parangal sa ating mga mothers. Pero bago po ang lahat, bago po yon, marahil ay gusto mong lumapit sa dakong unahan, marahil ay gusto mong